Ipinakasal ako ng matalik kong kaibigan, sa kapatid niya, kahit sobrang laki ng kasalanan sa akin, dahil sa, Part 1. Si Sisi ang matalik kong kaibigan, may kaya sa buhay, at may malaki akong utang na loob sa kanya. Ito ang aking true-to-life story. Matagal na kaming magkaibigan ni Sisi. Mga teenager pa lang kami noon. Lumaki na talaga si Sisi na may maayos na pamumuhay gaya ko. Ako ay nag-iisang anak lamang, at ang aking mga magulang ay may sariling negosyo, si Sisi naman ay may isang nakakabatang kapatid na lalaki. Matanda ako ng 7 taon sa kapatid niya, kaya parang kapatid ko na rin siya kung ituring. Noong kami ay high school pa lang, na-stroke ang papa ko. At bago iyon, malaking pera na ang naubos sa pagpapagamot, kaya hindi na ako nakapag-college, at nag-aasikaso ako kay papa, habang si mama ay sa negosyo namin, pero 1 taon lang ay lumisan na ang papa ko. Hindi iyon na kaya ni mama, para siyang nalungkot, at pakiramdam ko na parang hindi na ako mahalaga sa kanya, pero lumaban si mama, at naka-recover siya, pero unti-unti na kaming naghihirap, hanggang sa ibinente na ni mama ang negosyo niya. Sa murang edad ay nagtrabaho na ako bilang sales lady, sa isang mall, si Bessie palaging andyan para damayan ako, hindi niya ako iniwan sa lahat ng hirap ko sa buhay, dahil 2 lang kami ng mama ko, ay okay pa naman ang pamumuhay namin. Lumipas ang buwan at taon, napapansin ko si mama na, nangayayat, at wala lagi sa mood, maputla, kaya sabi ko, ay magpa-check up, binigyan ko ng pera. 1 linggo pa, tinanong ko si mama kung kumusta ang check-up niya, sabi niya okay lang naman daw, natural lang daw ito sa taong tumatanda, kaya naman ay hindi na ako nag-alala. Isang araw in-invite ako ni Sisi, dahil birthday ng kapatid niya, 18 years old na. Kaya nagpunta naman ako, at nagbigay ng regalo, binatang-binata na, guwapo, sabi ko pa, maraming mapapaiyak na babae ito, iyon nga lang ibang-iba sa ugali ng ate niya, barumbado, at laging napapasama sa anumang gulo, in short sakit sa ulo. Pag-uwi ko ng bahay, walang mga ilaw, kaya ako na ang nagbukas, at nakita ko si mama, na nakahiga na sa sahig. Agad akong humingi ng tulong, at doon nalaman ko na may si mama, kailangan maoperahan agad, nagsabi ako kay Sisi, binigyan niya ako agad. Halos sa 1 taon ay 2 beses inoperahan, nang makauwi si mama sa bahay ay binigyan pa ako ni Sisi ng mag-aalaga pansamantala, para daw makapagtrabaho pa rin ako, sobrang bait talaga ni Sisi sa akin. Isang araw may night swimming, mga kaibigan lang at kasama ang kapatid ni Sisi, kaya sumama ako dahil close ko naman ang lahat. Pero sa hindi inaasahan, ay nalasing ako. Nang ako ay pumasok sa aking kwarto, pagsarado ko ng pinto, nasa loob pala ang kapatid ni Sisi, si Ricky, sabi ko pa o ano ginagawa mo dito, sabay hawak sa akin, at dinala na niya ako sa kama, pinilit niya akong makuha, wala akong nagawa, malakas siya, iyak lang ang kaya ko, kapag lumalaban ako ay nasasak ako, kaya noong gabing iyon, nagawa niya akong ng paulit-ulit. At sinabi niya na wag akong magsusumbong dahil iba raw. Pero sa hindi inaasahan, see the next episode.